Narito na, pababatiin na natin, no? Si Attorney Cecilio Duca, Associate Dean ng School of Law, University of Makati, Professor ng Constitutional and Labor Law. Ayan po, ang ating pag-uusapan, syempre may kaugnayan po sa Keep Call Centers in America Act at ang BPO Bill. Ayan, sana ba yung kay Senator Raffy? Yan. So yung ating pag-uusapan na yan ay itong tinatawag na Senate Bill 1493 or BPO Workers Welfare and Protection Act. Magandang hapon po sa inyo. Senator tuloy ang matatawag ko. Magandang hapon po, Attorney Duca. Magandang hapon po. Ay wala tayong balak tumakbo sa Senado. Oo, hayaan mo na, masyadong magulo, no, pagka doon. Hayaan nyo na dito na lamang tayo sa saksi. Oo, isa ako sa Oo. mga saksi ni Duca. Ayan. Okay. Attorney, siguro po para sa kabatiran ng lahat, I think, if I'm not mistaken, ang BPO industry ay, kumbaga, na-introduce ito sa atin nung time ni PGMA, di ba? Ni dating Pangulong Mm. Gloria. Ano ho ba yung initially na nakalagay ho sa ating batas paggawa or sa batas mismo when it comes to BPO? Ano ho bang mga nakasaad sa batas? Ang problema ho natin dyan, ang ating mga batas sa paggawa tulad ng Labor Code ay Mm-mm. masyadong general at Oo. hindi nakapokus sa specific industry. At ang isa pa hong masama dito, bagamat maraming amyenda ang Labor Code, ito Mm-mm. po ay 1974 pa nung maisa batas. Ay, mas Kaya matanda matanda pa. po ho sa atin dalawa ito. Oo, mas Kaya matanda pa sa atin. matagal na po ito. Kaya po wala ito mga provision na specific dito sa BPO industry o anumang mga industry. At isa pa nga ho dyan na dapat tutukan ng pansin, yung po mga nagtatrabaho ng mga virtual assistant. Kasi hindi rin ho Kaya, ito saklaw ng ating mga batas na umiiral sa ngayon. kasi parang nag-evolve talaga halos, no? Tama naman kayo, kasapi diyan ang mga VA na tinatawag, Mhm. no? Kahit na sila ay sabihin natin na parang freelancer, still ang kanilang industry ay outsource pa din. Ayan, yung kumbaga nasa BPO pa din sila. So, siguro po ay medyo so sa madalit salita, wala pa hong specific law na tumatalakay sa BPO. Wala po talaga as of now. Kaya po ang i-apply natin yung general rule sa Mhm. ilalim ng Labor Code at sa mga rules na ipinapatupad ng Department of Labor. Oo. Katulad po nung Republic Act 11058, yung tinatawag nating Occupational Safety and Health Standard o yung Aha. OSH na Mm. madalas naman po ay nilalabag kaya marami mga empleyado na papahamak. Oho, oho. Okay. Yung hong mga pangyayari in the past, no? Actually, hindi lang talagang in the past, just recently, ang daming mga bagyo, tapos Mhm. lindol. Okay. So, siguro ho ay pag-usapan muna natin ito hong mga sakasakali na maging batas, no? Yun pong tawag dito, yung Keep Call Centers in America Act. Nabasa niyo po ba ito, attorney? Opo, nakita ho natin ito at Oo. na-evaluate natin. Maganda po ito para sa ating mga manggagawa. Pero yung sa Amerika parang ina-nationalize ho kasi nila eh. Kaya Aha. mukhang mawawalan ng trabaho yung ating mga BPO industry workers dyan. Aha, okay. So sa tingin ho ninyo, no, kung sakali nga na maging batas po ito at ang BPO company ay maapektuhan ho ng tinatawag na Keep Call Centers in America Act, ano ho yung dapat na malaman ng BPO workers para po sa kanilang kapakanan? Let's say, sila ho ba ay makakatanggap ng separation pay, o kaya naman retirement fee, yung mga ganyan, compensation or kung ano pa man. Mhm. Sakaling O- mag-pull out sila dito. Oh. Oho. Kung mangyayari po ito at huwag naman sana na matatapos yung kanilang pagtatrabaho, sa Aha. ilalim po ng ating Labor Code, Article 298, ay makakatanggap po sila ng separation pay. Ah. Depende po kung ano magiging kadahilanan. Kung ito Mm-mm. po sasabihin ng call center na redundant na yung position, o kaya Mhm. nag-downsize sila, Oo. eh kapag ka po redundancy, yan po ay 1 month salary or Mhm. 1 month salary for every year of service, whichever is higher.
Ngayon kung Aha. ito naman po isasabi lang retrenchment to prevent losses, yan po ay 1 month salary or 1/2 month salary for every year of service whichever is higher. And a Mhm. fraction of at least 6 months is considered 1 whole year. Yan po ang Mhm. umiiral sa ating labor code. Kaya po Aha. maganda ho itong panukala ni Senator Tulfo na magkaroon talaga ng batas na tumutukoy specifically doon po sa mga BPO industry workers. Oo, oo. Kasi kagaya ng mga tanong ko kanina, kasi sa BPO, no, meron ho yung silang tinatawag na line of business. Okay, so Mm. halimbawa lang, isang telco company, ano bang o sige, for example lang ito ha, hindi tayo nagpo-promote ng ano man. Oo. Let's say AT&T sa US. Okay. Mm. So, yung AT&T na yan, 'di ba? Iba't iba yung line of business nila eh. When they talk about line of business, yun nga yung meron yung billing lang, ano to, yung tawag dito, billing and customer service, Mm. may tech support, meron yung tinatawag na mga retention, yung mga ganyan. Mm. Okay. So there was a time or may mga pagkakataon na nandito sila sa Pilipinas, no, na parang sumobra yung dami ng agent, no? Mm. Pagka ganun ho na ano na distribute or kaya naman na dissolve, no? Mm. Yun pong mga line of business na 'yan. Paano ho napoprotektahan yung mga empleyado sa ilalim ho ng ngayon na current na ano natin, batas paggawa? Ayun po, kapag kaganyan po at na-dissolve o nag-close yung account nila, Mm. maaring matanggal ho sila. Legal po yung pagtanggal Ah, provided babayaran ho sila ng separation pay. So yun nga aha. pong binanggit ko kanina na either 1 month salary, kung mas mahaba na yung kanilang paglilingkod, kakaunto natin yun 1 month salary for every year of service. Pero may Aha. mga pagkakataon po tulad halimbawa, nagsarado talaga yung industry, 1/2 month salary lang po iyon for every year of service. So yun lamang po ang tanging proteksyon. Mhm. Ngayon, kung illegal naman po yung pagtanggal sa kanila, ay po pwede ko silang magtungo sa labor arbiter ng National Labor Relations Commission para mag-file ng kasong illegal dismissal. Okay. So alam naman natin na halimbawa yung sa BPO, no, like halimbawa paano ba 'to? Halimbawa ako yung BPO company. Halimbawa JQ BPO. So ako yung kukuha ng mga account, 'di po ba? Halimbawa, Mm. yun nga yung AT&T, Verizon at kung ano-ano pang mga US based company. Now, sinasabi ho ninyo halimbawa na dissolve yung account. Pero ako bilang BPO company ay nananatili ako na nakapwesto pa din at mayroon akong Mm. ibang mga iba pang mga nililigawan na kumpanya, no, na ikangay para mabigyan ng account yung mga nawala kong ahente. So paano ho Mm. ako mapoprotektahan kung let's say ako yung agent, bawa sasabihin sa akin nung manager, yung operations manager, o intay-intay lang kayo, hindi kayo pwedeng mag-apply ng sa iba ha, kasi may kinakausap pa halimbawa yung mother company natin na kumbaga ibang industry. So pwede ho ba yun na parang ifo-float niya ako for let's say 3 or 6 months, mga ganyan, na hindi ako pwedeng mag-apply sa iba? Pwede po yan. Sa ilalim po ng Article 301 ng Labor Code, pwede po ito. Up to 6 months. Ang masaklap lang dito kasama Jamie, wala po silang sweldo Ay, habang sila inaka-floating. No work, no pay po iyon ayon sa Labor Code. So oo. kaya pwede naman po silang maghanap ng ibang trabaho. Hindi naman sila pwedeng pagbawalan ng employer. Kaya lang pag Ah. nakahanap na ng bago, ay mahirap na pong bumalik sa luma. Oh. So kung halimbawa naman po let's say within 3 months nakahanap naman ng paglalagyan sa iyo, ano po ba 'yon? Ire-retro yung salary or hindi since no work no pay? Hindi po, wala pong retroactive yun unless may policy po yung kanilang kumpanya na bibigyan sila ng sweldo or maaaring mag-retroact. Pero kung wala po, ang general rule sa batas, no work, no pay po. Ika nga, a fair day's wage for a fair day's labor. So kung hindi Aha. sila nagtrabaho, wala po silang bayad. Oh,
ang saklap. So kung Mhm. halimbawa po ito naman ang senaryo, no, pumirma siya ng kontrata na at Mhm. sinasabi nga na parang 1 month yung kanyang training, no? So technically under ano lang siya, nasa training period siya, Mhm. biglang nagsarado yung um, account, no? So, paano pong gagawin doon? Ganon din, na mag-aantay lang until such time na mailipat siya ng ibang account or considered ba siya na empleyado? Paano po? At pagka ganyan po, nagkapirmahan na ng kontrata, kahit Mm. hindi ho natuloy, empleyado na po yan. So may Kahit po sa obligasyon po itong ilalim, employer na kahit, ihanap siya. aha, Or kung tatanggalin po siya, bayaran siya ng separation pay. Ang masaklap lang ho, 1 month lang yun. hindi, I mean, kahit na ang nakalagay po sa contract ay, kumbaga parang training ka pa lang for let's say 3 months. Okay Considered po, as hindi empleyado. po yung sapat na dahilan para walang bayaran si employer. Kasi nagkaroon na po Mm. ng perfected contract. There was meeting of minds. So kaya po, empleyado na siya. I Ngayon, hindi see. po kasalanan ng employee na nawala yung account. So dapat si employer ihahanap siya ng bagong trabaho or babayaran niya ang separation pay. Otherwise, so illegal dismissal yon. May mga ganyan pong ruling ang Korte Suprema. I see. Okay. Ito po, sa usapin naman ng kapakanan ng ating mga BPO workers, no? Mm. Napapabalita na kahit bumabagyo ho, or even nung naglindol, 'di ba? Yung lumindol, Mm. ay patuloy pa rin sila na pinapapasok ng kanilang mga bisor, no? And under the proposed bill nitong si Senator Raffy Tulfo, isa ho sa kanyang nais na tutukan ay ito pong BPO Workers Welfare and Protection Act na tutukan na wag papasukin or sabihin na natin talagang kapakanan ng mga nasa BPO yung kanya pong isinusulong. Sa tingin niyo po ba gaano magiging epekto nito at gaano kalaki yung maitutulong nito, no, sa mga nagtatrabaho sa BPO industry? Malaking tulong ito kasama Jamie kasi unang-una magiging specific. Kasi kahit naman po wala pa itong batas na ito, itong bill na ipinopropose ni Senator Tulfo, meron na po tayong Republic Act 11058 at Mm. sinasabi po doon sa Section 6 ng batas ng empleyado hindi pwedeng puwersahin na pumasok kung doon po sa workplace umanganganib ang kanyang buhay at kalusugan at walang Oo. ginagawa ang employer para i-correct yung situation. So in other words, kung mapapahamak po si empleyado, may karapatan po siya na tumangging pumasok. At Mm. hindi siya po pwedeng bawian, pagalitan, disiplinahin ng employer kasi nakasalalay po yung kanyang buhay at kaligtasan. Mas mahalaga po yun. Nasa batas na po yan. Kaya lang Oo. po, akala ng mga BPO hindi sila covered. Ay hindi po Mm-mm. totoo yun. No one is above the law. So ito Oo. pong bill na ito ay maaaring mapatibay lamang. Kaya lang po ang problema ho natin, katulad din na napakarami nating batas, ay yung implementation po. May mga Okay. batas ho tayo, hindi lang napapatupad ng maayos. Tama, tama. At maaaring yung iba ay hindi din naman talaga nila alam. Mm. Kaya kumbaga parang akala nila okay lang. So Oo. kung halimbawa ho papapasukin dun sa mga ganyang mga pagkakataon na bahang-baha, lumilindol at ano pa, may bagyo, kung sakali na papapasukin po, no, si employee, ano ho yung kakaharapin naman ng mga employer legally? O pwede ho silang makasuhan, makulong o kaya po maipasarado yung kanilang kumpanya sa paglabag po dun sa occupational safety and health standards at sa paglabag sa labor code. Kasi po, tulad na nabanggit, hindi na pwedeng puwersahin ang kanilang empleyado na pumasok kung nanganganib ang buhay at kaligtasan. Aha, aha. Okay. At nakasaad din daw po sa panukala, no, yung minimum na sahod na 36,000 36. pesos. For entry level lang ito, no? Mm. Sa tingin niyo ho ba, Attorney Duca, ito po ay sobra or sapat para sa ating mga call center agent? Eh, Mm. para po sa iba, sapat na yan. Sa iba, hindi. Sabagay, di ka talaga magiging sapat sa isang taong iba ang hinahanap. Oo. Eh, tingin ko, Para above iba the yung hugot minimum ninyo naman doon. ito. Okay.
Okay, above minimum naman. And let's face it, Oo. in fairness sa BPO, Mm. talagang mas matataas ang kanilang offer, no, sa ibang mga as compared sa ibang mga ordinary company. Mm. Matataas naman yung kanilang offer plus magaganda yung benefits at talagang sumusunod talaga sila sa tawag dito yung mga mandatory benefits na yan in fairness sa kanila. Opo, Oo. totoo po yun. At talaga marami tayong kilala mga call center agents, eh mga dikrotseho, maganda ang sweldo eh. Kaya lang Oo. po nakasalalay doon yung kanilang kalusugan minsan. Oo, kasi talagang gabi, no, yung kanilang Mm. pasok. Anyway, hindi ho ba magdudulot yung malaking sweldo na ito na pagkaroon ng shift ng career dahil syempre yung starting salary mas malaki pero alam niyo correct me if I'm wrong again attorney, hindi po ba di hamak na nabarat nga nila tayo eh sa rate, hindi ba? Kasi kung ikukumpara ang mga rate ng call center dito, no, as compared sa US or sa kung iba pang mga ah, contact center, hindi po ba parang talagang sa atin masasabi natin na malaking tipid na sila, 'di ba? At totoo po yun kasi mas mababa po kumpara ninyo kung doon nila sa Amerika gagawin ito, mas mahal po. Kaya Mm. ina-outsource nila, dinadala sa Pilipinas. Eh tayo naman no, dahil mas mababa yung existing minimum, Mm. pag na-offera ng medyo malaki, bagamat mas mababa ito sa standard, eh siyempre ho, kakagatin na ng marami. So Oo. marami po ang mga umunlad din naman talaga ang buhay dahil dito sa BPO industry na ito. Kaya lang marami din po yata mga nasira ang buhay at kalusugan dahil din dyan. So nasa tao na rin po siguro ito. Oo. And yung sinasabi nga nila na Keep Call Centers in America Act, actually nabasa ko din ho yung ilang mga doon. Parang wala naman hong specific, no? I don't know, correct me if I'm wrong again. Mm-hmm. Parang wala akong nabasa na specific na nakalagay doon sa panukala na totally ipo-pull out nila yung kanilang pag-outsource. Basta't ang natatandaan ko lang ho na nakalagay doon sa panukala na yon ay kung halimbawa ay nagtanggap ka ng call at nandito ka sa Pilipinas, obligado ka gagawin ng batas na I mean pinapanukala nila na gawing batas na obligado yung nasa outsource na country na sabihin na uy nandito kami sa Pilipinas para nang sa ganun kung ayaw nila sa inyo at gusto nila pa rin ng ahente na naka US base. So yun yung time na parang ita-transfer, parang ililipat talaga sila ng call. Isa po ito sa mga provision noon, pero ang eventually po, ang at the end of the day, parang ang gusto nila, Oo. i-concentrate na sa US. So parang mga Oh. preliminaries lang po iyon. Mm-mm. Eventually, i-concentrate sa US, gradual po. Kasi ang nakikita nila, nawawalan sila ng trabaho dahil Oo. nga po in-outsource. So Oo. dapat para sa mga Amerikano yung trabaho na pupunta sa mga ibang bansa. Oo, eh dapat i-orient nila yung mga Amerikano din na wag mapili. Di ba? Oo, oo. Wag maging mapili sa trabaho. Ayun. Di ba? Hindi, sa totoo lang, ako, madami din akong mga kakilala din naman na nagsasabi na talagang mas gusto nila actually, preferred nila nakausap din ang mga Pinoy. Kasi napaka-ano tayo eh, yung tawag dito, yung Accommodating ho. at saka yung mababait tayo, very Hmm. mahaba ang pasensya natin. Ganyan. Kaya anyway, marami pa pong mga call center agents na hindi nare-renew after 6 months. Ayan. Hmm. Kasi syempre, yung mga tinatawag na performance nila, no? Or yung iba naman nga ay siguro yung line of business, sasabihin, ay wala na or kailangang ilipat Hmm. ka ng line of business. Ayan. So mamaya ho uh, ipag-uusapan ho natin ito, no? Ano ba bilang kayo po ay isang labor expert din? Ano yung masasabi ninyo tungkol dito, no? Kapag ka ganoon na 6 months, parang tagal ko naman atang tambay nito, 'di ba? Hmm. Kumbaga yung pera puro palabas, kailangan mo din ng kita. Okay. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong pakikipag-ugnayan. Ayan, sa atin pong
Associate Dean ng School of Law, University of Makati at Professor ng Constitutional Law and Labor Law. Nag-iisa si Attorney Cecilio D. Duca. Ayan, attorney, ito yung ating nabitin na tanong, no? Marami hong mga call center agents na hindi nare-renew after 6 months, no? Kasi nandiyan dyan, syempre, yung reason na parang may poor performance sila sa work and then hindi na meet yung quota, no, lalo na kung sales yung kanilang account, no. And according dun sa panukala po, sa panukala ni Senator Raffy, after 6 months of probationary period, dapat ay mareregular na ang isang agent sa BPO. So ano ho yung ikangay masasabi po ninyo tungkol dito as labor Ah, expert? oh, tama naman po yan kasi yan po ay umiiral na patakaran sa Labor Code. Sa Article 296, kapag ka ang empleyado ay in-employ po at in-engage sa loob ng 6 na buwan, Mm-mm. magiging regular ho talaga ito kung mag-qualify. Kasi naman po, pag ayaw, hindi naman natin pwedeng pilitin, masasaktan ka lang. Kasi ho, may mga standards din po yung mga employers. Oo. Kaya lang po yung criteria for evaluation para ma-regular o hindi, dapat alam ng empleyado at the time of engagement. Ika nga, you cannot change the rules in the middle of the game. Pero Oo. tama po yun, na pag pinagtrabaho ng 6 na buwan, mariregular po talaga ito. Yan ho ang sinasabi sa batas. At maganda ho na nailagay din ito doon sa bill ni Senator Oo. Turpo. So, kapag ka po ganoon, let's say, kung halimbawa makapasa po itong panukala ni Senator Raffy, no? At nakasaad nga doon na after 6 months ay regular ang iyong regular ka na. So, nangangahulugan po ba na kahit ma-dissolve yung account, ay susweldo or maaaring sumweldo ka pa rin hanggat hanggat hindi ka nabibigyan ng panibagong account na hahawakan. Hindi po ganon. Kung siya po ay regular Mm. at nawalan ng trabaho, depende po. Pwede ho kasi yung Article 301 na binabanggit ko kanina, 6 na buwan muna siyang floating, wala ho siyang sweldo doon. Or kung talaga pong magsasarado at tatanggalin na siya, babayaran naman po siya ng separation pay. Kaya lang po sa kasong yan, 1 month salary lang ho ang ibabayad na separation pay. Aha. Kasi may mga ganito akong alam na call center, iba pa yung training, may training ko silang 3 months, iba pa yung probationary period na 6 months. Bawal po dapat yun. Kaya lang wala nagre-reklamo, kaya wala ho napaparusahan eh. Talaga? Bawal? Bawal po yun dahil 6 months lang ho ang period of probation. Unless may agreement ho sila na yung probationary period ay ganong katagal talaga. Kaya lang po yung iba sinasabi, training muna ito. Pagka nakapasa ka sa training, ipo-probation kita. Ay double probationary period po yun. So kaya po pwede hong ma-question nyo kung talagang may magtatanong. Okay. Kasi karamihan ng katwiran ho nila, parang hindi ka muna pwedeng dalhin sa floor, meaning hindi ka pa pwedeng tumanggap ng calls not unless na alam mo na yung pag-navigate ng system nila, and then alam mo na yung mga spiel, no, na nasasabihin, and then kumbaga parang may equip ka na ng sapat na kaalaman, equip ka na ng knowledge about the product. So kaya nagbibigay sila ng parang 3 months na training provision. Pero dapat po yun, isama na doon sa period of probation. Kasi yun naman po ang purpose talaga ng probation para obserbahan at matrain yung tao para mag-qualify siya doon sa tunay niyang gagawin pag na-regular. I see. Okay. Ayun. Well, at least malinaw po yan, attorney, no? So, yung ano pa ho yung ikangay mga nakikita ninyo na dapat na pag-aralan or mai-consider, no, para bago maipasa itong panukalang ito, kasi once na naging batas na ito ay baka mahirapan na no. I think parang sana kausapin ako ng Senator Raffy. Sabay ganun no? Hindi kasi tatanong ko sana sa kanya kung kung
may mga agent ba sila na nakausap? Kasi Mm. syempre kung puro mga operations managers lang ang kanilang mga halimbawa nakausap or na-consult tungkol dito sa panukalang ito, I think baka mas may magandang may mas magandang masasabi ang mga ahente lalo na kung sila ay nag-start talaga sa baba, no? And then going up doon sa kung ano man yung position nila ngayon, 'di ba? Tama naman po yun kasi dapat po talaga makausap itong mga tunay na nakakaranas ng ganitong sitwasyon dahil sila po ang apektado nito eh. Mm. Siguro nagawa naman siguro ito dahil may mga public hearings naman po ito, may Oo. committee hearing. So umaasa ho tayo na napakinggan naman ang boses nito mga ordinaryong call center agents. Oo, ayun. Anyway, attorney, saan ka po nila pwedeng i-follow at bago ka namin pakawalan, syempre, ano yung pwede mong mensahe mo sa ating mga nasa BPO industry? Opo, sa ating po mga manggagawa, sa BPO man o sa pangkalahatan, paglaban po natin ang ating karapatan pero gawin din naman natin ang ating obligasyon. Doon naman po sa mga employers, ano po ang sinasabi ng Biblia, Deuteronomy 24 verse 14, do not take advantage of the worker who is poor and needy, whether they be Israelites or one of the workers in your cities. So ibig po sabihin nito, wag naman nating pagsamantalahan yung mga manggagawa sapagkat ang kasalanan lang po nila ay pinanganak silang walang masyadong pera. So pwede nyo po tayong sundan sa CD Ducalo YouTube channel at doon po sa aking Facebook account na Nonoy Dux. Ayun. Buti na lang, Dux yun, letter U, no? X po. X, okay. baka magkamali na isang letra, iba ho yung maging meaning. Hindi, joke lang. Okay. Maraming salamat, attorney, ha. Talagang Sige po, mabuhay yung mga saksi ni Duca. Oo, nag-enjoy ako lagi kitang kasama. Nakakatuwa talagang very light, no? At saka nakakatuwa ho yung mga hugot ninyo eh. Sige po. Thank you so much, Attorney Duca. Mabuhay po kayo. Salamat din po. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!